na lahat tayo may freedom dumutut doon. Clarify ko lang, kaya nga natin binibigyan ng specific na situation or issue, yung toxic na tinatawag. Yung biruan, landian doon sa ano, wala naman tayong problema doon. It's a common. Sa true friends together, ano, ang ano natin dito is yung toxic, which is na may nalalaman na parang personal na nila yun, may mga ganun. Yun lang naman tinutukoy natin dito. Then, isa pa, itama nyo ako kung mali ang pagkakaintindi ko kung bakit nagkaroon ng dalawang GC na yan, na isang pangkalahatan tsaka isa sa mga founders GC na yun. Yung sa founders GC, andin yung lahat ng mga progress ng bond department. So yun lang lahat ang makikita mo doon. Para at least lahat ng mga, sila Mami Shane, doon lang sila titingin. Then itong pangkalahatan natin, overall issue na talaga lahat dito. Minsan nga lahat ng mga announcement, dyan na inaano, binababa, dyan na rin lahat ng... Kung mababahiran ng ibang ano yan, paano ko mababahiran ng ibang mga ideya, yung dapat sana dyan sa GC na yan, parang mababaliwala na yung purpose ng pag-create ng GC na yun. This GC is intended only for these matters. For example, ganun. Ngayon, kung mapapaiba ang linya, parang lilihis na tayo doon sa purpose ng pagkaka-create ng GC. So, pero tama naman, lahat tayo may freedom. Pero it depends upon on the place na freedom na pwede natin gamitin yung ating freedom. So well, lahat naman ay tama ang ating mga suggestion at lahat naman ay may mga explanation. Ando naman tayo sa tinatawag nating lahat tayo ay may pinupunto, no? Lahat ng mga sinabi nyo dito, eksakto lahat. Wala akong tulak kabigin. Sa totoo lang. Yes, Mami Shane? Meron ka ba sasabihin? Okay guys, ayan. Okay, about dyan sa GC na yan, ipapaintindi ko sa inyo ulit. Una pa lang sinabi ko na sa inyo, once na magpapasok kayo ng mga crowns ninyo, especially sa mga head founders na nagpapasok kayo ng mga bagong heads ninyo, ng mga bagong itinatag na mga crowns, na ipapaintindi nyo na dapat doon pa lang sa department sa pag-briefing sa kanila kung ano yung magiging function nila pagdating sa mga GC na yon. Kapag merong usapan na wala namang kinalaman about sa kanila, na wag na sana makisali sa usapin ng may usapin para hindi na lumawak pa ng lumawak yung mga usapan ng mga tao na napunta na kung saan-saan kasi ang daming nakisawsaw at daming nakikialam. Pangalawa, yung mga nandun, kahit gagawa kayo ng bagong GC, hindi niyo din masasabi na yung makakasama ninyo sa mga GC na yon ay hindi rin gagawa ng katoksikan pagdating ng panahon kasi hindi naman natin hawak yung kanya-kanyang mindset ng mga tao. Pangatlo, yung sa GC na yon, meron na kaming nilapag doon na kahit sino sa inyo na bawat department is merong naka-admin doon. Pwede nyo sipain kung sino man yung mga nandun na hindi na naaangkop yung mga sinasabi doon sa pinag-uusapan. Hindi na tama yung mga pinagsasabi. Katulad ng palagi namin sinasabi na hindi kami palaging nakatingin sa mga GC na yun. Mga heads kayo, kung meron naman sa tingin ninyo na magandang rason ang pagsipa ninyo sa isang tao, walang problema doon kasi nandun tayo para naka-admin nga tayo doon, naka-admin kayo doon para mayroon kayong karapatan sa GC na yun. Wala naman tayong magagawa kapag puro lang din bunganga yung gagamitin natin, hindi natin gagawa ng action. Kasi yung mga bunganga natin, hindi naman natin napipigilan kapag hindi nyo ginawa ng action, yung mga hinanakit ninyo or yung mga dinadamdam lang ninyo, wala ding mangyayari sa GC na yon. Kaya kung sino man yung nakakakita doon ng mga hindi tama sa GC ng pangkalahatan, kayong mga admin, especially sa mga inatasan doon, unang-una kay Juan, nasipa na yan doon lahat-lahat at siya yung naatasan doon na taga-remove sa mga toxic doon, bakit hindi nyo ginagawa yung mga binibigay na Hindi ako utos sa admin. inyo? Bakit natatakot kayo? Kasi natatakot kayo sa mga kapwa ninyo heads. Natatakot kayo sa mga tao na masisipa sa inyo dahil yun din yung iniisip ninyo, baka magagalit or magdamdam sa inyo. Pero, yan ngayong napag-usapan natin is protocol is protocol. Kung meron man tayong mapag-usapan dito na mga sanction, gagawin natin. Hindi natin gawin nga mag-uusap lang tayo dito pagkatapos ng meeting, magtatanga-tangahan lang din naman tayo doon sa mga makikita natin sa GC. Kasi marami nang nangyayaring ganyan na hindi nyo din naman binigyan ng pansin. Kasi magrereklamo lang kayo pero hindi, pwede nyo naman sipain, mga admin naman kayo. Bahala kayo, magsipaan kayo doon.
Pero sipahin natin yung mga tao na nakisawsaw doon sa mga usapan na hindi na karapat-dapat yung mga sinasabi. Actually may nagpi-PM sa'kin na mga head founder na ganyan. Katulad nga nung sinasabi na gagawa ng bagong GC. Ang gagawin kasi kapag ang mga head founder meron ng mga sariling GC, meron ding mga posibilidad na ma-out of place yung mga tao na dapat nakakaalam din, especially yung mga guardian kapag meron tayong nabuo na plano, which is nilatag ko din kay Mami Dimple. Puwede naman kayong mag-usap, lahat ng mga head founder na magla-live kayo. Kapag meron kayong na pag-usapang mga plano, ilatag niyo sa'min and then aprubahan natin kung okey naman. Wala namang problema do'n sa mapag-usapan ninyo. Kung ano yung napag-usapan ninyo, napagdesisyonan ninyo mga head founder, lahat ng head founder ng bawat department, kapag meron kayong desisyon na napag-uusapan, ilatag niyo sa'min at aprubahan natin kapag yan ay, para naman sa ikakaganda ng TFT at para naman sa lahat. So yun lang. Thank you. Okay. Well, maraming salamat. So, okay, close natin yung topic na yan. Lahat naman yung nagkasundo na mag-stay sa GC. Yung sanction na papairalin natin is kahit members o like for example, Muse, basta nandun ka sa GC as a crown leader, pantay-pantay tayo. Wala. Kaya nga sinabi natin na magkaroon tayo ng ganitong meeting for transparent sa bawat isa kasi alam nyo kung bakit. Kasi alam ko naman, dito na lang natin sinusubukan kung gaano talaga kadisiplinado ang TFT Family Crown Leader at kung gaano ba talaga sila katatalino kung bakit nga pala kayo naging crown. Siyempre, kasama yan doon. Yan ay isa sa mga capability ng isang tao kung bakit ka nakapasok doon kasi mga mayroon kang talent. So, close natin yung topic na yan. Wala namang ibang nabago doon. Ang nabago lang doon is ipatupad yung nakakalimutan. Kasi ang nandun is nakalimutan nyo lang yan, sigurado ako. Nakalimutan, or di kaya naman, nag-hesitate kayo kasi natatakot kayo sa mga tao na i-remove natin. Walang dapat matatakot. From now on, kahit nasa Muse ka lang, Scored ka lang, o kahit nasaan, basta nandun ka sa GC na yun, is automatically, you have power to remove sa mga taong toxic. So maliwanag ba ang lahat, mga kapatid? Para at least, siyempre, naka-screen record tayo, may review tayo tomorrow, ha?